Nagsasagawa na ng operation ng Joint Task Force Basila ng Armed Forces of the Philippines para mailigtas ang dalawang crew ng Roro vessel na dinukot umano ng mga bandidong Abu Sayyaf sa Sibago Island sa Basilan. Ito ang balita ni Dante Amento. Isang panibagong sea-jacking incident ang naitala kahapon ng tanghali sa Sibago Island sa probinsya ng Basilan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command, dinukot ng pinaniniwala ang mga miyembro ng Abu Sayyaf Group ang dalawang tripulante ng Panamanian Flag MV Super Shuttle Roro 9 na sina Captain Aurelio Agacak at Chief Engineer Laurencio Tiro. Biyaheng General Santos City ang barko nang harangin ng mga armadong lalaki na sakay ng speedboats at sapilitang tinangay ang dalawang biktima. Agad umanong rumesponde ang AFP Westmencom nang mabalitaan ang insidente at nakaengkwentro pa ang mga kidnapper na nagresulta sa pagkakahuli ng isa sa mga ito. Sa ngayon ay patuloy na ang pursuit operations sa pangunguna ng Joint Task Force Basilan para mahuli ang mga sospek at mailigtas ang mga biktima. Yung tatlong bangka na ginamit ng mga adapters nakuha na natin. As of this moment, we can reveal yung ongoing operations, but for the moment, may nakuha kaming isang abductor at saka isang firearms na wounded. Naniniwala ang militar na nasa bayan lamang ng Muhammad Adjul at Tuburan sa Basilan ang mga kidnapper. Matatandaang noong nakaraang January 4, 2017 ay isa ring sea-jacking incident ang naitala sa naturang isla, ngunit napigilan ito ng mga rumesponding tauhan ng Philippine Coast Guard. We could not reveal the operational things we are doing, but definitely we'll try to push the limits of these people, especially in the areas of Tuburan and Muhammad Adjul. Aminado ang AFP na napakalawak ng karagatan sa bahagi ng Basilan at mahirap itong bantayan. Sa ngayon ay may natitira pang 31 bihag ang ASG, 23 rito ay mga dayuhan at 8 ang mga Pilipino. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City.